Magandang umaga mga kababayan. Narito ang pinakabagong tibok ng digmaan sa ikawalong sunod-sunod na araw ng diretsahang bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran. Kagabi, bandang 11:30 local time sa Tehran, humarurot ang halos 30 F-35 ng Israeli Air Force sa tinatawag nilang Precision Puncture Run. Binulagan nila ang Arak Heavy Water Reactor at higit 20 military at command targets sa paligid ng Esfahan at Qom. Ayon sa IDF, severely degraded na raw ang primary coolant pipes at missile assembly sheds. Patunay na mas binubutas pa nila ang nuklear na gulugod ng Islamic Republic. Hindi pa man nauupos ang apoy sa Arak, gumanti agad ang Tehran. Dalawang sunod-sunod na barrages mula Khuzestan at Fars ang nagpalipad ng tinatayang 30 ballistic missiles at halos 100 suicide drones. Sabi ng Iron Dome Command, lampas 70% ang napigil. Subalit may 4 na warhead na sumabog, isa sa Azor, 2 sa Ramat Gan, at isa sa Beersheba na tumama mismo sa Soroka Medical Center. Ito ang unang pagkakataon mula June 15 na mismong ospital ang direktang tinarget ng Iran, bagamat walang namatay sa Soroka dahil sa maagap na evacuation, iniulat ng Israeli Health Ministry na 4 ang critical, 16 ang nasa moderate condition at mahigit 220 ang nagtamo ng minor shrapnel wounds at smoke inhalation sa kabuuan ng pre-dawn strike. Sa Haifa at Holon, tumumba pa ang 3 mid-rise apartment blocks dahilan para umakyat sa 24 ang kabuuang Israeli fatality count at lumampas na sa 800 ang sugatan mula nang sumiklab ang bakbakan 1 linggo na ang nakararaan. Pagkaraan ng pag-atake, agad lumitaw sa telebisyon si Defense Minister Israel Katz at nagbabala, "We will escalate depth strikes inside Tehran itself." Sinabayan ito ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabing bawat misil na tumatama sa sibilyan ay personal war crime ni Ayatollah Khamenei at nakapila na raw sa War Cabinet ang susunod na wave laban sa command and control bunkers sa gitna ng kabisera. Mula Washington, nag-flash ang Reuters alert. Si President Donald Trump ay magpapasya within 2 weeks kung papasok na ng direkta ang Estados Unidos. Habang dinaragdagan pa ang Patriot batteries sa Jordan at Iraq, iginiit ng White House na no option is off the table sakaling tamaan ang alinmang US facility. Samantala, ngayong umaga sa New York Times, nakatakda ang isang emergency open briefing ng United Nations Security Council, ika-4 sa loob ng 8 araw para talakayin ang agarang ceasefire proposal ni Secretary General Antonio Guterres. Sabi ng mga analyst, kahit magkaisa ang mayorya, malamang ibasura pa rin ito ng Russia at China maliban kung isisingit ang clause na pipigil sa anumang US-led strike. Sa Iran, tinatayang mahigit 224 na ang namatay at lampas 1,200 ang sugatan batay sa paunting-unting provincial counts na nakakalusot sa internet blackout. Milyon-milyong residente ng Tehran at Esfahan ang nag-e-evacuate patungong Qazvin at Hamedan habang patuloy na lumilikha ng itim na ulap ang mga fuel depot na tinamaan sa nakaraang Israeli raid.